Kai Soto with the bucket from the Philippines. The pick, the roll. Bago pa man si Kai Soto, isa sa mga player mula noong taong 2014 hanggang 2018, ang may tuturing na pinakasikat sa ating bansa ay walang iba kundi si Kobe Paras. Pero mula sa pagiging isang NBA prospect noon at hinahangaan ng maraming mga basketball fanatics, nasaan na nga ba si Kobe Paras at ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Naglalaro pa nga ba ito ng basketball sa ngayon? Ano nga ba ang dahilan kung bakit tila hindi na ito aktibo sa larangan ng pampalakasan? Halina't atin itong alamin. Sa may hilig sa basketball sa Pilipinas na hindi alam kung ano ang punot dulo ng pambabash na ginagawa kay Kobe Paras ngayon, balikan muna natin kung bakit nga ba nakaipon ng napakaraming basher si Kobe pagdating sa larangan ng Philippine basketball. High school pa lamang si Kobe, nagpakita na agad ito ng mataas na potensyal na ang batang Kobe ay may husay pagdating sa paglalaro ng basketball. Sa edad lamang kasi na 15 taong gulang, nasa 6'5 na ang kanyang height, hindi pang karaniwan na taas ng isang Pinoy. Meron din siyang skill set na pang wingman, may ball handling, may tira sa labas at malakas umatake at higit sa lahat ay athletic. Noong mga panahong iyon, sa edad niya ay bibihira lamang ang nakakagawa nito sa ating bansa. Kaya naman kahit hindi pa gaanong uso ang mga vloggers at influencer noong mga panahong iyon, nabuo pa din ang hype at hope ng mga Pinoy fans na baka si Kobe Paras na nga ang kauna-unahang homegrown Pinoy na makapaglalaro sa NBA. Isa mo pa na anak siya ng isa ding maituturing na legendary basketball player na si Benji Paras. Sa mga taon din na iyon, nagkampiyon sa Under-18 Dunk Contest si Kobe Paras na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Tinalo niya noon ang mga pinakamalalakas na bansa pagdating sa basketball, ang Espanya at ang Amerika. Mas lalo pang uminit ang kasikatan ni Kobe mula nang mapabalitang sa Amerika na magtutuloy ng kanyang pag-aaral sa high school at doon na din siya maglalaro bilang isang varsity player. Sa Amerika ay agad itong nagpakilala at nagpasiklab sa mga kapwa nito high school varsity player. Sa kanyang kasikatan ay na-feature pa siya sa isa sa mga pinakasikat na basketball channel sa US na Ball is Life. Nasa 2 million views sa YouTube ang video ng mga highlights ni Kobe na ang ilan ay tinawag pa itong bagong Kobe ng LA. Sa loob lamang ng isang taon, mas lalo pang tumaas ang hype at expectation sa 16 years old lamang noon na si Kobe Paras. Ito din ang parehong taon nang mag-commit ito sa isang bigating NCAA school sa Amerika, ang UCLA o University of California, Los Angeles, kung saan ilang mga NBA superstar na din ang naproduce ng eskwelahan na ito, gaya na lamang ni Kareem Abdul-Jabbar, Zach LaVine, Kevin Love, Reggie Miller, Russell Westbrook at marami pang iba. Nasundan na naman ito ng magkampiyon sa FIBA Slam Dunk Contest si Kobe Paras sa pangalawang pagkakataon noong taong 2015. Mas lalo pang bumilib ang mga fans nang makita si Kobe na naglalaro sa isang Adidas Nation kung saan naglalaro din ang mga NBA prospects sa class 2016 at 2017. May parte pa ng event na kung saan nagpamalas pa si Kobe ng kanyang slam dunk sa harap ng mga pinakamahuhusay na high school player sa US noong taong 2015. Natapos ang kanyang high school at panibagong pahina na naman ang mabubuksan para kay Kobe noon. Pero nung sumapit na ang taong 2016 na kung saan magsisimula na ang kanyang college career, lumabas ang balita na nag-withdraw na si Kobe mula sa UCLA. Ayon sa mga balita noon, ito ay dahil umano sa academic issues. Subalit ipinagtanggol naman si Kobe ng Middlebrook Academy na isa umano siyang outstanding na estudyante. Noong mga panahong iyon ay nanlumo at naiyak si Kobe ayon mismo sa kanyang ama na si Benji Paras, pero hindi pa doon nagtapos ang karera ni Kobe sa basketball. Lumipat naman ito ng ibang eskwelahan na Creighton University at doon na nagsimulang maglabasan ng mga basher ni Kobe. Hindi na ibigay ni Kobe ang ini-expect sa kanya ng karamihan dahil sa baguhan pa lamang ito sa Creighton. Hindi siya makapagpakitang gilas dahil sa maikling oras na playtime na ibinibigay sa kanya ng Creighton. Dahil dito ay nagpasya si Kobe na iwanan ng koponan at humanap ng ibang grupo na mabibigyan siya ng sapat na oras para maglaro. Lumipat si Kobe sa Cal State Northridge Matador. Dito ay sigurado ang kanyang mahabang playing time dahil ayon sa kampo ni Kobe, high school pa lamang siya ay nililigawan na siya ng naturang koponan. Malaki din ang tiwala ng head coach noon ng team kay Kobe Paras
At ayon pa sa coach, kaya umano niyang mas mapalabas pa ang tunay na kakayanan ni Kobe Paras. Subalit nagkaroon na naman ng panibagong pagsubok para kay Kobe. Nang pumasok kasi ito sa bagong team ay siya namang pag-alis dito nang kumuha sa kanya. Napabalita kasi noon na ang head coach ng koponan ay nakipag-away sa athletic director ng season. Walang ibang nagawa si Kobe kundi ang umalis na lamang ito sa season. Dahil na din sa bago ng head coach at posibleng hindi din naman ito kilala si Kobe na malaki ang posibilidad na mababangko na naman ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na problema ang kinaharap sa college career ni Kobe, marami ang nagulat nang sinabi nitong tatalo na ito sa pro. I'm going pro. Inakala ng marami na sa NBA na ang tungo ni Kobe. Ngunit nagulat ang lahat nang umuwi ito ng Pilipinas makalipas ang isang buwan at mula noon ay nabaligtad na ang lahat para kay Kobe. Mula sa kasikatan ay napalitan ito ng pangbabash sa kanya. Dahil marami ang nadismaya kay Kobe sa pag-uwi nito sa Pilipinas, inakala ng karamihan na magpapadrop na siya sa NBA. Akala kasi ng ibang mga tagahanga nito na sa PBA din babagsak si Kobe. Pero sagot ni Kobe, hindi lang naman sa NBA pwede maging pro. Isa lamang umano itong paglilinaw na aalis na siya sa collegiate basketball. Pansamantalang naglaro si Kobe sa Gilas Cadets. Lumahok sila sa Philoil Cup kasama ang ilang mga potential future Gilas players sa taong 2023. Muling nahikayat si Kobe na muling ipagpatuloy ang kanyang college career dito sa Pilipinas. Dahil sa tila pagbabaliwala nito na maging pro noon, mas lalong dumami ang mga haters ni Kobe. Nag-commit kasi ito para sa UP Fighting Maroons kasama ilang mga collegiate star. Sa kabila ng matibay na lineup noon ni Kobe sa season 82, bigo pa din silang magkampiyon at ang mas malala pa ay nilaglag sila ng UST sa semifinals na mas lalo pang nagpalala sa pambabash kay Kobe. Kesyo PBA lang talaga umano siya, mababa ang IQ sa paglalaro, bakaw at dinadaan lamang sa mataas na pagtalo ng paglalaro. Hindi din naging maganda ang unang laro niya sa FIBA para sa Gilas dahil ginawa siyang sentro. Lumagapak ang kanyang stats dahil sa pagiging inconsistent umano nito. Ito na ang huling beses na nakita nating naglaro si Kobe Paras. Pebrero 2023 pa nang huling maglaro si Kobe sa isang competitive basketball. Kaya marami ngayon ang naghahanap sa kanya. Kamakailan lamang ay may lumabas na statement tungkol sa pakiusap pala ni Kobe sa kanyang ama na si Benji Paras na magpapahinga muna ito sa paglalaro ng basketball. Binigyan naman ito ng option ni Benji na magdadrop na lang sa PBA kaysa matenga. Pero ang plano talaga ni Kobe ay ang magpalamig muna sa mundo ng basketball. Ito ang hindi alam ng ilang mga basketball fans tungkol kay Kobe Paras. Hindi ito tumatambay at lalong hindi nananamlay ang karera nito sa basketball kundi nagpapahinga lamang ito at nais munang mag-enjoy. Isipin nyo na lang na sa edad lamang na 15 ay humiwalay na ito sa kanyang mga magulang. Bitbit ang pangarap at pag-asa ng mga Pinoy na siya ang kauna-unahang Pinoy na makakapasok sa NBA. Dumagdag pa sa hindi pag-ayon sa kanya ng kapalaran at tila siya ang napaglaruan ng mga sinalihan niyang koponan. Kahit naman siguro ay mapapagod at mangangailangan ng pahinga at mag-relax. Sa kasalukuyan, malinaw sa mga pinakahuling ulat mula sa lehitimong sports media na ang karera ni Kobe Paras ay nasa isang hindi aktibong yugto. Ang kanyang huling opisyal na paglalaro ay noong 2023 sa Japan B-League Division 2 sa koponong Altieri Chiba, kung saan natapos ang kanyang kontrato noong Marso ng naturang taon. Pagkatapos nito, wala nang naitalang panibagong pagpirma sa anumang professional team, lokal man sa Pilipinas o sa ibang bansa, na nagpapatunay na hindi na siya aktibong kalahok sa professional na basketball hanggang sa kasalukuyan. Batay sa mga ulat noong 2025 mula sa mga mapagkakatiwalaang sports outlet tulad ng Spin.ph, kinumpirma na si Paras ay nasa isang basketball sabbatical na tumagal ng halos 2 taon. Ang terminong ito ay hindi nakakahaka lamang kundi mula mismo sa konteksto ng kanyang sitwasyon. Isang sinadyang paglayo sa kompetisyon, hindi dulot ng injury o forced absence. Sa panahong ito, wala siyang kasalukuyang team, liga o opisyal na commitment bilang isang professional na manlalaro. Sa halip, ang kanyang mga pinagkakaabalahan ay malino na lumipat sa ibang larangan. Mas naging aktibo siya sa showbiz at digital media, kabilang ang paglabas sa mga television appearances, brand endorsements at social media engagements. Ang pagbabagong ito ng focus ay dokumentado sa kanyang public appearances at media coverage na nagpapakitang ang kanyang primary engagement sa kasalukuyan ay wala sa competitive basketball. Gayunpaman, mahalagang linawin na hindi pa niya opisyal na inanunsyo ang pagre-retiro. Sa parehong mga ulat, nabanggit na bukas pa rin siya sa posibilidad ng pagbabalik, partikular sa PBA. May mga pahayag na nagsasabing ang kanyang pagbabalik ay depende kung kailan at saan.
Ngunit hanggang ngayon ay wala pang konkretong hakbang tulad ng paglahok sa draft, pagsali sa tryouts at pagpirma ng kontrata. Ibig sabihin, ang ideya ng kanyang comeback ay nananatiling posibilidad, ngunit hindi pa ito naisa sa katuparan sa anumang formal na paraan.